Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Nakakalimutan na natin yun ano. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ang tungkol po sa ating Presidente Bongbong Marcos at sa kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte. No, meron pong mga updates sa kanila no? So doon po iikot ang ating pagbibigay ng opinion at reaction. Pero bago po yan, i-flex ko po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at tayo po ay magpapasalamat sa ating mga members, sa mga nanonood ng ating videos, nagre-replay o active sa ating video premiere. Maraming salamat po sa inyo. At muli, kinokongratulate ko po ang ating sister from another mother, si Bones Harley and her husband for having a new baby girl. Congratulations! Okay, take care of the baby. Yoo-hoo! Okay, punta na po tayo, no? God bless po lahat sa inyo, no? Eto po tayo. Sana hindi maging boring itong ating vlog for today. No, pasensya na po kayo kung minsan tayo ay nagagalit, minsan tayo ay tumatawa. Ganun po talaga. Ganun po ang teatro ng buhay, ano? O eto na po, unahin po natin ito. Kasi alam nyo naman, marami pong mga anti-government ang binibira dito ang Marcos administration. So bakit po, no? Eto po, PBBM suspends implementation of Maharlika Fund Law. No? Yan po yung balita na yan sa Philippine News Agency. Meron po yan, yung memorandum na pinirmahan po ni E.S. Lucas Bersamin, suspended po muna. No? Yung pag-i-implementa, yung IRR, Implementing Rules and Regulation, nung Maharlika Investment Fund. Hindi po ini-scrap yung Maharlika Investment Fund. Hindi po. Yun lang, implementing rules and regulations under further review, sabi nga. Ano? Hindi ko na po babasahin yung memo na yun. Kung gusto nyo, basahin nyo na lang po dyan. Pero dito po tayong mag-focus sa balita ng Philippine News Agency. No? So, sabi dyan, for pending further study thereof. Siguro, habang nire-review nila ng Pangulo with his legal team and also the economic team, they find out some discrepancies. Ayun po yung nakikita nila. Di po ba? Tama, mali, no? Kasi ang ano dito, hindi mo naman pwedeng i-implement ka agad yan. Meron palang problema dun sa implementing rule. O di sinong mapupulaan dyan? Sige nga, sino? Di ang Pangulo. Di po ba? Kaya ngayon talagang nag-iingat siya kasi sinasabi nila na alam mo naman, nagbigay na ng pera ang land bank dyan, saka DBP, may pondo na po Billion na yata yung pondo niyan so anong sasabihin nila? Pag nagkamali yan. Ang sisi niyan, bagsak kay Pangulong Marcos. Kasi alam niyo ang history nila, di ba? Yan ang ginawang naratiba ng mga anti-Marcos, mga plunderer ang Marcoses. So therefore, nung nakita nila, uy, may mali dito. No? Bakit ganito? Kaya, siyempre, with the advice of the President, asking about his team of lawyers and the economic members, isuspindi muna natin. Wag muna. Di po ba? Tama, mali. Di ba? Ito po ang sabi dito ng statement ni E.S. Bersamin, no? Para sa safeguards nitong proper use of Maharlika Fund. President Ferdinand R. Marcos Jr. issued a suspension because he wanted to study carefully. Tingnan nyo yan, ha? The IRR to ensure that the purpose of the fund will be realized for the country's development with safeguards in place for transparency and accountability. Tingnan nyo, ha? Itong mga bumabatikos, no? Sinong mga bumabatikos about accountability and transparency? Ayan ang gustong ipasok sa IRR bago nila i-implementa yan. Bago tuluyang sabihin, okay na, go ahead. At least, pag nagtanong kayo, nandoon yung safeguards ng pera ninyo, may transparency and accountability. At isa pa nga po sa nabasa ko sa ibang news outlet,
na isa sa mga tinitignan nila, yung mga uupong mga board members. Hindi basta-basta. Dapat yung uupong board members dyan, ang malinis ang layunin. Hindi yung mangurangurakot. Kaya nga 'di ba hindi uupuan ng presidente yan. Walang politiko nga daw po na uupo dyan. Kasi pag hinaluan mo ng politiko yan, siyempre may politika na, power play na. Tama, mali. Under RA 11954, ito po yung Maharlika Bill, inked by Marcos on July 18, the IMF is established to optimize national funds by generating returns to support the Marcos administration economic goals laid out in the medium-term fiscal framework, the 8-point socio-economic agenda, and the Philippine Development Plan for 2023 to 2028. According to the law, the MIF will be used to invest in a wide range of assets, including foreign currencies, fixed income instruments, domestic and foreign corporate bonds, joint ventures, mergers and acquisitions, real estate and high-impact infrastructure projects that contribute to the attainment of sustainable development. Tama. Di ba? The BTR issued the IRR of the IMF Act on August 28, following consultations with founding government financial institutions, LBP, DBP, and the technical working group consisting of the Department of Finance, DBM, the Department of Budget and Management, Securities and Exchange Commission, National Economic and Development Authority, Office of the Government Corporation Council o yung OGCC, and the Governance Commission for GOCCs. Tingnan nyo, ang dami. Pero, upon review siguro, binabasa nila yan. Wait a second. There are some flaws to the IRR. Hindi po doon sa MIF bill na RA 11954 na pinirmahan ng Pangulo. Pero yung iba po, feeling nila, kaya pinatigil yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi po sa kadahilanang ay mga ito. Sasabihin natin dito. Now, so nagulantang po sila, nagulantang. Kasi talagang pinagmamalaki ng Marcos administration, meron na tayong investment fund. Biglang, teka muna. Biglang binawi ni Pangulong Marcos. Hindi niya binawi. Ang pinasususpend lang for careful review of transparency and accountability at yung mga taong uupo dyan, magmamanage, stop nyo muna. Yung IRR, yung mga rules and regulations, kasi mukhang may nakita silang flawed. Diba? May flaw, flaws. Ganyan. So ano pong sabi ng mga ibang mambabatas diyan kasi nabigla sila, Ako di ako nabigla. Titiwala pa rin ako sa administrasyong ito that President Marcos will do everything on his power, to govern. Hindi naman perpekto dahil walang perpektong gobyerno, as much possible, matulungan, maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino at ng bansa. Makilala muli ang Pilipinas na hindi na yung panay na lang tayo aid. Kailangan makapag-export din tayo. Bumaba ang i-import. Masustain natin yung economic growth, palaguin ang agrikultura at iba pang economic sector, including the infrastructure. Kasi yung mga road, farm to market roads, yung mga ganyan, yung mga daanan. Paano makakadaan ng maayos, mabilis ang mga distribution ng pagkain o goods kung walang tamang infrastructure? Tama, mali. Kaya nga sabi nila, the development of one of country, one of that is you have a good infrastructure. Tama, mali. Ito po ang reaction nila. Napahaba tayo dun sa segue na yon. Ito po, Manila Bulletin. Senators welcome Marcos move to suspend implementation of Maharlika Investment Fund. Di natutuwa sila kasi talagang kailangan, malaking pera yan, billion eh. 'Di ba? Hindi naman basta-basta yan na pag nawala, ano mangyari? Nawalan tayo. Sino ang sisisihin? Di ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaysa naman masisi ako, di urarutin ko na, talagang scrutinize ko. Seeking further study of the law, Marcos issued the suspension through a memorandum from Executive Secretary Lucas Bersamin. Senate President Juan Miguel Zubiri said that the President's wisdom should be trusted in making this prudent move. Correct. I believe that he or his economic team had good and valid reasons to study the measure further.
Subiri stated that this decision was a presidential prerogative that the chief executive choose to exercise early in its application. Correct. Tingnan nyo, open-minded si Subiri. Diba? Kinakailangan busisiin. Hindi ito lang yung parang ano lang yung simpleng pagdesisyon. Hindi. Ang involved po dito ay pera ng taong bayan. O pag nagkamali yan, inaantay lang po ng mga kalaban ng gobyernong ito, no, yung mga mambabatas diyan ng mga puro nega, yung mga grupong sigaw ng sigaw sa kalsada. Inaantay lang nila na magkamali si Pangulong Bongbong Marcos at bibirahan na naman nila ng the same narrative. See, we told you so. We told you so. The apple doesn't fall far from the tree. Di ba? O, alam niyo ibig sabihin ng ganon? The apple doesn't fall far from the tree. Diba? Sabi nila planderero yung tatay. Hindi yung siya yung apple na bumagsak pero hindi malayo sa puno. Ganon din siya. Mangpa-plander din siya. Kaya nga kung ano ang puno, siya ang bunga. Oh. Hahayaan ba yun ng Pangulong Marcos? Hahayaan ba yun ng kanyang ate? No way, Jose. You don't have to repeat, sabi nila, the same mistake what you have done. If you keep repeating the same mistake what you have done, then what are you? Stupid. Di ba? Tama, mali. Ikaw ba, paulit-ulit ka na, lagi ka na lang kinakastigo ng nanay mo? Di ba sinabi ko na yan sa'yo, wag mo nang gagawin yan, pero inulit mo ulit. Ano ka? Matigas ang ulo. O hindi ka nakakaintindi. Hindi ka natututo sa maling pagkakagawa mo. Buti sana kung yung ginagawa mo ng paulit-ulit ay nakakatulong sa sarili mo at sa kapwa mo. Diba? Ganun ang analogy. Kaya ito, careful review. Binatikos din siya ng ate niya dyan. Diba? Yung pagmamadali nilang magkaroon ng Maharlika Investment Man, anong hinahabol ninyo? Bakit kayo nagmamadali? Ang mundo ngayon, nagkakagulo. O, diba? Tama, mali. So ngayon, sabi ng Pangulo, let's take it. Basahin muna natin maigi. Para pulido. Para mawala yung sinasabi nila. No? Na ako kasi ang maano dyan eh. Ako ang accountable dyan eh. Ako nga nagpasimuno niyan eh. Sinertify ko nga yan. Di ba ganun? Oh. So, tama to. Tama rin ang sinasabi ng Senate President. He is supporting the Commander-in-Chief. The Chief Executive. Correct. Tama yan. See? Palibasa, silang nag-approve. Pero, naprobahan namin tapos hindi mo pala implement. Di ba? Magkakaroon ka ng sama ng loob. Ba't mo pa kami pinagod? Nagtrabaho pa kami ng 72 hours. Di ba? Tapos nakademanda pa kami ngayon sa Supreme Court. Tapos di mo pala i-implement. Ano mapipil ni Subiri? He has an open mind. It is subject for yung scrutiny. Ganon. Ganyan. Dapat. Maging proactive. Hindi yung pessimistic. Di po ba? Sabi niya, IRR naman rules and regulation, dapat matibay. Dapat walang butas na makikita ang kalaban. Yan po yan. Ito pa sabi niya, every policy has a pause button. Correct. Or like a car. It is equipped with a brake or can be put in park. The President has the will. It is up to him whether to step on the gas or to slow down. Aba, ang galing naman. Naintindihan niyo siguro yun. Di ko na tagalogin ha. When so much money is at stake, it is better to proceed with an abundance of caution than to be reckless. Correct. Tama po yung mga sinasabi dito ni Senate President Subiri. No? Ayan po yan. Dito naman kasi si Pimentel, meron po tayong babasahing ibang balita dyan. Ito si Hontiveros, maganda. Opposition Senator Risa Hontiveros said the decision to suspend the implementation of the IMF Act is welcome news for all Filipinos and for our vulnerable economy. Okay, sige. Kampi na tayo dyan kay Hontiveros for the meantime. Pero hindi po natin sinasabi na i-scrap tulad ng sasabihin nitong isang mambabatas na ito. Walang alam gawin ito eh. No? Feeling nila ngayon tagumpay po. Ito pong napansin ko ha, mga kababayan. Talagang, di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga dilawan, nag-fade away, nanahimik. Para silang yung, alam nyo yung mga nagpunta sa kanilang mga kubol, nanahimik, nag-hibernate.
Nung nakita nilang nagwagi ang Makabayan Black sa Kongreso, dun sa CIF ni Sara Duterte, ayun po, nagsimula na sila. Lumabas na, now is the time, hibernation is over for 6 years because the current president, we can dictate him. Kasi, mahina yung presidente na yan. Kayang-kaya natin siyang bulungan. Hindi nagmumura yan. Hindi nagagalit yan. That's what you think, moron. Tama po ba? Mali. Oh. Ayan. Ito pa ang sabi ni Hontiveros. Ha? Doon sa budget hearing ng Department of Finance. Minisled daw ni Jokno ang Senado. Bahala ka dyan. Problema mo yan. Kung ayaw niyong bigyan ng budget, ng budget ang finance dahil na-misled kayo, kung ako ay Pangulo, i-hold ko ang General Appropriation Fund for 2024. I-hold ko. Tingnan natin. Sinong unang pipiyok? Wala kayong budget? Wala rin akong budget? So therefore, ayun, stalemate tayo. 'Di ba? Mag-stalemate tayo. Mag-stalling pa. Mag-stall tayo. Oh, 'di ba? Ganun, whatever. Kasi ang kakapal ng mukha nyo eh. Feeling nyo kayang-kaya nyo ang presidente. Feeling nyo, even though na hindi siya nagsasalita, hindi kayo kinokontra, feeling nyo kayang-kaya nyo siya eh. Dahil, sabi nyo kasi, natamilmil kami nung panahon ni Pangulong Duterte. Now, susang babalikan nyo si Bongbong. Kasalanan ba ni Bongbong yung ginawa ng Pangulong Duterte sa inyo? Na hindi kayo nagsalita? Ay, karapatan nyo naman, di ba? May freedom of speech naman tayo. But you opted to shut down your mouth. Di po ba? Kasalanan ba namin yun na nag-shut up kayo? Kasi, kaya kayo nag-shut up, kasi wala na kayong pang-rebuttal sa amin. That we have been proven, we have proven that you are useless. That you, your likes, your groups, doesn't have the capability, doesn't have the talent to govern our country. Di po ba? Ang gusto nyo lang naman, kaya lang nyo gusto umupo dyan for resume build up eh. For yung tawag doon, yung para makilala kayo sa buong mundo. Di po ba? For for prestige. Yan po yan. Prestige with benefits what? Kasi sumasahod ako eh. Laki ng sahod ko. Quarter 250,000 a year. A month. Millions ang ginagastos ko. Meron pa akong mga benefit package. All of the benefits I can get from this position, makukuha ko. Not only this prestige, not only yung mga camaraderie, makikilala ko ang mga famous people, the wealthiest people, the AAA, the grade A, mga ganon, no? Yung mga blue bloods, mga ganon. Ayan eh. Kaya marami sa atin gusto umupo sa pwesto. Tignan nyo, may party list pa. Dapat yung tanggalin na yan eh. Di po ba? Kung ako lang kay presidente, manginayo pa kayo, akala nyo ha. Sige, tenga ko tong budget nyo na isang buwan. Tingnan natin kung paano kayo magpansyong dyan. Wala rin kayong sahod. Sige, tingnan natin. Walang sahod. Lahat tayo walang sahod. Pati ako walang sahod, sabi kayo ng presidente. Ano kaya gagawin niyang sa kongreso na yan? Lalo na yung mga Makabayan Black. Di magngangaw sa salsada, bahala kayo. Di po ba? Balik na lang tayo sa Stone Age. Mga hayop kayo eh. Di ba? Na-high blood ako tuloy. Umepekto na po yata yung kape, mga kababayan. Eto pa. Isang politiko rin. Kaalyado to ng Pangulo ha. Si Arroyo sa politiko. Arroyo on Maharlika Pan suspension. The President must have his reason and I trust his instinct. That is a very good statement. Hindi siya nang biblame, hindi tulad ni Hontiveros. Even though nasabi niya, umuowa ko diyan, pero biniblame niya yung si Jok, no? Economic team yun ng presidente. The president must have his reasons and I trust his instincts on this, so I think there's nothing to lose if we support the president on the suspension as he deems appropriate. Ayun po yung sabi ni former President Arroyo. Di ba? Ang gandang statement yan. Statement of support. Tama, yan ang kailangan natin, hindi negativity. Ano pa to? Isa sa mga best friend ng Pangulo ito, personally. No? Even though na dilawan ito.
Sa Manila Bulletin, Salceda on Maharlika Fund suspension. It's an IRR thing. Oh, yan ang galing ni Salceda. Economist to ha. Gloria Arroyo is an economist. Oh, alam nila eh. Economist Solon, Albay 2nd District Representative Joey Salceda doesn't see any problem with the language of the Maharlika Investment Fund, but its implementing rules and regulation could be a different matter. Tama! Iba po yung batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos sa Maharlika Investment Fund kaysa sa implementing rules and regulation. Yun ang pinapahinto, sinususpend muna kasi kailangan pag-aralan yung mga language na nandoon. Yun yung term nila, the language that is written on that particular rules and regulation. Yun. Salceda had this to say following the decision to suspend the implementation of the IMF law or the Republic Act number 11954. That is the President's exercise of executive discretion well within his power. Or there's no violation of the Constitution. He did not violate any law pertaining to that suspension of IRR of Maharlika Investment Fund. Nothing. Di ba? O pati nga si Hontiveros umuo na eh. May iba pa dito na oo na. Pero chinachastise pa rin. The letter of the law will still be followed without exception, but the IRR should anticipate future issues. If he sees issues in executive branch IRR draft, he can resolve them. Tama. Better to do so before full implementation. Correct. Kaysa naman in-implement mo, ang dami palang butas, di yari ka. Lalo kang ngangaw-ngawan, kakarnihin ka ng mga makabayang black ni Hontiveros, ni Coco Pimentel, lahat po ng mga antay, no? In any case, I will provide advice to the executive branch on our legislative intent as technical working group po chair for drafting the measures. So tama, kasama po kasi diyan si Representative Salceda no? Kaya ano lang yan. Mahusay to si Salceda eh. Nakita lang kasi natin na kulay dilaw siya. Minsan nagiging bias din tayo kasi ay dilaw ka, wala. Pero yan tingnan niyo si Salceda. Mahusay. 'Di ba? Nakiki-cooperate siya, 'di ba? Yan yung hindi niya tinitingnan ng kulay ng kanyang politika. As long as he can help the government, he will help. 'Di ba? Hindi tulad ng iba diyan. Ito po, ito maganda. Suspension of Maharlika implementation, a very good development, says Pimentel. Sabi niya, quote, very good development. The law has a lot of defects. The concept, saan na yun? The concept has not been fully studied from the very start. Hence, we should not wonder why apparently the law is not ready for implementation. O siyempre, IRR nga eh. Good that Marcos administration appears to listen to reason. O tama, alam palang hindi kayo pakinggan. Tignan nyo, sasabihin nyo weak president, sasabihin nyo walang pakialam. Ayan o, galing na from the horse's mouth. Good that the Marcos administration appears to listen to reason. Oh, hindi lang one-sided ang Pangulo. He also look on the other side of the coin. If the President feels that the IRR needs to be further studied, then we submit to his wisdom. Correct. Ayun pong sabi ni Villanueva, yung Senate Majority Leader. Oh. Meanwhile, Senator Cynthia Villar said the administration might want to put in everything before it continues with the operationalization of the IMF. Correct. Yan ang ginagawa, oh. So, si Sherwin Gatchalian, for his part, tagged the President's decision as prudent move, as he noted that need to study the stability of the development of the Philippines and the Land Bank of the Philippines after the two state banks deposited their share for the IMF. O ayan, si Francis Escudero also welcomed the latest development as there might be loopholes in the law that can be addressed by the IRR. O tama. Escudero also raised concerns on the shares to the IMF deposited by DBP and LBP. Marahil, bawiin na muna ng LDP o DBP yung nilagay nila sa National Treasury kasi kumikita pa na ba ng interest? Dapat sinantabi mo na nila within their funds yung dapat na ibigay. O sige, bahala na po doon ng yung economic team kung ibabalik doon. Oh. Hindi naman nanakawin yan eh. Di po ba? Oh, ito naman ang sabi ni Castro. Ayan. Sabi ko sa inyo, meron dyan eh. But for House Deputy Minority Leader Franz Castrong Dinosaur, the suspension shows that the Maharlika measure does not stand on solid ground and should be scrapped. I-scrap daw. I-scrap mo mukha mo. Hindi ko na po babasahin yan. Yung sinabi niya. Wala naman tong sinabing maganda. Diba? Walang sinabi yan.
Wala silang sinabing maganda kaya hindi ko na po babasahin ang mga pinagsasabi niya. Baka kayo rin ay ma-high blood na tulad ko. Kasi itong si Pimentel, si Coco Pimentel at itong Bayan Muna na grupo, si La Colmenares, nagfile na po to ng kaso sa Supreme Court. Tinatanong nila yung constitutionality ng Maharlika Investment Fund. Pero yan si Castro, i-scrap na daw lang yung Maharlika Fund kasi wala daw silbi. Di-scrapin mo muna ang muka mo. Sige, scrapin natin yung Maharlika Investment Fund. Pag una mong unahin, scrapin yung muka mo. Di po ba? Kasi ikaw nakaisip niyan eh. Di ba? Pakita mo. Para sundan ka namin, maging example ka nung sinasabi mo. Di ba? Asensya naman. Di ko nabasahin yung sinabi niya kasi ma-high blood lang kayo eh. Full of negativity and we don't that now in our life. Ang dami nang problema, tatrabaho ka, stress ka na, tapos makakarinig ka pa ng sinasabi ng ulakbang dinosaur na ito. Baka mag-inom ka na lang ng mag-inom ng Red Horse dyan. O, di ba? Ito pa isa. Ito pang isang matandang hukluban na ito. Ayan, oh, si Lagman. Pero yun, nag-propose siya ng bill na gawin daw regular holiday na lang ang EDSA. Di ba tanga? Tagal-tagal nyong namayagpag dyan eh. Sasabihin nyo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos yan, utot ninyo. Hindi utot nyo ay blue, utot nyo ay yellow. O ito pa sabi niya, kaya daw po, pinatigil muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi daw, ano daw po? Lagman, no foreign investor has rescued Maharlika Fund. Wala daw pong kumagat sa Maharlika Funds natin. Animal. Ayan o. No foreign investor has come to the rescue of the IMF. Since the IMF Act bleed dry the land bank and the DBP of their capital assets for infusions to the Maharlika Investment Fund, the two government banks suffered depletion of the resources so much so that they have to plead for exemption from the reserve requirements of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Di ang gawin mo, kung ganon, demanda mo. Demanda mo yung IMF na ginatasan daw ang Land Bank at DBP kaya binigyan sila ng zero returns. Doon kaya nga kumbaga, sabi ng Pangulo, 'di ba, from 50% naging zero yung kanilang contribution sa government fund. Ginawa na lang zero. Parang wag na mag-remit. Ay, Lagman. Ito pa sabi niya, haste makes waste. Sa pagmamadali, nagiging kalat na lang. Wala ring effective yung ginawa mo kasi ginawa mo lang sa pagmamadali. Ayan. Is an appropriate aphorism. Sobra naman tong mga English nito. For encryption of the epitaph of... Come on, dude. Man, kaya pala mga kababayan, hindi umaabot ang mga mensahe nila sa mamayang Pilipino. Why? Because of this kind of metaphors na English language. Ang lalalim ng mga English term ang ginagamit. Yung iba dyan, kayo ba naintindihan nyo aphorism? Naintindihan nyo yung epitaph sa ordinaryong Pinoy na hindi naman talaga magaling mag-English? Di ba? Hindi na lang sabihin in a simplest word o itagalog. Di po ba? Bakit? Pakinggan nyo ha. Haste makes waste is an appropriate aphorism. Aphorism. Kailangan pa nating i-research para kayo, tatulad ko na hindi rin mahusay sa mga English. Ha? Ano ang niyan? Ano ang similar word? Saying. Ayan. Appropriate saying. Ha? For inscription. Inscription daw. Isulat. Ha? On the epitaph. Yung epitaph, parang mga kasulatan. Yung kung saan mo siya isusulat. Kumbaga, sa puntod, sa lamesa, sa papel, ganon. Haste makes waste in appropriate saying para isulat sa mga papel, sa letter, ganyan. Ang hirap pang kailangan pa talagang. Ito pa sabi niya, the IMF was enacted with inordinate. Naalala niyo yung the word inordinate niya?
'Di ba? Arrogance, sabi niya, 'di ba? Ito naman, iba naman. Inordinate clarity. Putya, iran tong lagman na to. Ang dami mong alam sa English. Alam namin matalino kayo. Puta na naman. Ordinaryong Pilipino ang gusto nyong anuhan ng inyong mensahe. Kaya hindi nakakarating sa ordinaryong Pilipino. Hindi nila naintindihan yung ibig nyong iparating eh. Dahil dyan sa matadinghaga nyong English. Anak ng buwisit oh. O, clarity. Ano ang similar word? The readiness. Willingness. Yan. Anak ng siopaw naman. Inordinate willingness or clarity. Without adequate and searching studies from the President's economic advisors and congressional allies. Kumbaga, ibig sabihin dito, napakabastos nyo kasi hindi nyo pinag-aralan mabuti. Yan po ang gusto ni Lagman. Sabi niya, walang foreign investor na sumagip sa IMF. Haste makes waste. Tinutuya niya po ang gumawa niyan at pumirma niyan kasi hindi siya pumirma diyan. Ayan lang po yun. O, eto pa. No? Punta na po tayo kay VP Sara Duterte. May papanood po tayong video dyan sa inyo. Yan po yung nandyan sa kanyang official Facebook page na Inday Sara Duterte. 4 minutes video. Naglabas na po siya ng kanyang saloobin doon. No? Tungkol dyan po sa, siguro sa ganyang nangyayaring bangayan, tahimik po siya. O yan po. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa.
Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. So yan po, no, mga kababayan, maliwanag, no? Nagsalita na siya, no? Siguro naintindihan nyo naman yan, no? After how many days, no? Mga weeks po yan, yung mga sinasabi nilang maka-Duterte po sila, no? Kinakastigo ang Kongreso, yung House of Representatives, bakit daw tinanggalan siya ng CIF? On the first place, si BP Sara ang nagsabi niyang statement na I leave it to the good discretion of the Congress. After that, di na siya nagsalita. Diba? Ang nagsasalita na lang yung sa Kongreso nag-iingay. O tinanggal nga. O di tinanggal, nagsalita ba siya? Hindi. Ang nagsalita, yung mga kunwaring mga kakampi daw niya. Hindi natin alam, malay nyo. Hindi niya pa pala kakampi yan. Mga udyok ng mga dilaw. Yan lang po yan. Diba? Doon ibinabaling, kunwari, para ganito, kampi kami kay Sara Duterte, pero hindi naman pala, ganyan. O. Kaso, ang problema, dapat nung nagsisimula pa lang apoy, nagsalita na ang BP Sara Duterte. Hindi niya na lalong pinalaki pa. At also, dapat, hindi na rin nakialam ang dating Pangulong Duterte. O ngayon, sira siya. Diba? Medyo na-tarnish yung kanyang pagkatao dahil nga ito na. O, ginagantihan na siya ng nila Trillanes, ni Dilima. Nagsusurface na. O ngayon, di lalo kang mapapahamak niyan. Di sana, you just keep your, di ka na lang nakailam kasi alam mo naman ang kakayahan ng anak mo. Kung sana pinagkatiwalaan mo na lang yung anak mo na she can fight her own battle. Eh hindi, to the rescue kayo. Tingnan nyo yung mga kakampi nyo dyan sa Nation Building, si Harry Roque, ngaw-ngaw, ang tapang-tapang. Eh member naman pala siya dati ng Congress, alam nyo yung nangyayari dati. O di binalikan ka, nilabas din ang baho mo. Tandaan ninyo, hindi na yung master ninyo ang nakaupo sa pwesto. Eh nagkamali pa yung master ninyo. Kaya ito, naglabas si Sara ng statement, sabi lang dyan, i-recap lang natin, GMA News Online. BP Sara, now is not the time for politics. Prepare for hard times. O yan, sabi niya. Naintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget o usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa politika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digma sa pagitan ng Ukraine at Russia. O bakit hindi mo sinama dito yung West Philippine Sea? Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at pang bilihin. Okay, parang sabi niya, just prepare. Kaya nga po, ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos is looking for ways to adjust, to help our fellow men na hanggat mas possible, maibsan natin yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya nga po naghahanap ng paraan, lalo na sa agrikultura, mapataas ang ating produksyon ng pagkain. Hindi maging dependent sa pag-i-import. Ganun po yon. Pero sa kanya, paalala lang ha, I don't think na meron siyang allusion dito na sinisira niya na naman yung Pangulo. Baka yung iba dito, isasalsal nyo na naman yan. Oo, sinisira niya ang Pangulo. Tingnan mo, hindi niya maano. Hindi po. Ayan ang opinion niya, base na rin sa kaganapan. Siguro ganun din ang pananaw ng Pangulong Marcos. That's why the President is doing all he can to, yung parang, hindi naman tayo totally 100% maapektuhan yan. Diba? That's why they're boosting the agricultural sector. Okay? May oras para sa lahat at hindi itong panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na eleksyon. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tayaking ating mga pamilya ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Correct. Dapat ito ipinalabas mo na ito, Madam Sara. Bago pa nagngaw-ngaw si Roque, bago pa nagngaw-ngaw yung mga kunwaring maka-Duterte na panig sa'yo, bago pa nagngaw-ngaw ang iyong ama. Ako naintindihan ko yung parte ng ama. Piling niya kinakawawa yung anak niya. Di sana
Noon pa lang na nag-iingay ang Kongreso, yung mga attack dogs doon ng mga makabayang bulok, nagsalita na ng ganito si BP. So therefore, hindi na nakisingit itong mga sa nation building. 'Di ba? O ngayon, susundin nyo ba to? Yung sinasabi ni BP Sara Duterte? Ito, maliwanag. Ulitin natin. May oras para sa lahat at hindi itong panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pang susunod na eleksyon. Correct. Kasi naman may mga survey pa dyan, no? Na kunwari kampi sa Duterte, ginagatungan pa. 'Di ba? Tapos you are alluding that this Speaker of the House is in cahoots with the siyempre kongreso yan eh. Alalahanin nyo, sinabi ni BP Sara, I leave it to the good discretion of the Congress kung bibigyan siya o hindi ng CIF. Hindi pa naman po tapos. Ba't kayo nagngangaw-ngaw? May mga kakampi pa kayo sa Senado. Alam nyo naman yung tamang proseso but you already stopped the bus at the House. 'Di ba? Siguro kung hindi namin alam na the bus stops at the House, o kaya kung alam lang namin ay yung bus stops at the House, magngangaw-ngaw kami. Pero hindi po meron pa sa BICAM sa next month, pag-uusapan pa nila. O ano ang sabi ni Bato? I will fight for her CIF at the Department of Education. Di ba? It will be a battle. Kaya kayo dyan ng mga ngaw-ngaw in defense of the BP on her CIF, wala nga siyang sinasabi. She just leave to the good discretion of the Congress. Tapos kayo, na 650 million, ano ang gusto nyo, makiparty kayo? Na kayo ang nakipaglaban para sa kanya? Ibig pala sabihin, mahina siya ang weak. Dahil hindi niya mai-voice out yung gusto niya. Ganun ang pinalalabas nyo dito sa mga katunggali ninyo Mga ulalo kayo Kaya diyan, dahil sa inyo, nasisira ang BP Sara Duterte dahil sa inyo. 'Di ba? Isang awit 'yon, dahil sa inyo ang mga pangarap ko. 'Di ba? Hindi kaya naintindihan nyo ba 'yan? Ayan nagsalita na yung pinuno ninyo. Tigil nyo na 'yan. Focus on today. Malayo pa ang 2028, yung sinasabi nyong katunggalin niya sa 2028, ayun nagtatrabaho. Walang sinasabi sa inyo. Nung dinedepensahan nung mga kasama niya sa Kongreso, o lalo kayong nag-iinit. Di po ba? Kayo naman ito pa isa niya lang Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang mga tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Ayan, boom sa inyo. Tama po yan, Sara Duterte. Diyan sa iyong panig at ganun din, tama din yan sa Congress. Kala mo kakampi mo, yung pala, tinira ka rin, 11 days lang pala. Alam nyo na kung sino yun. Halatang hindi marunong magtagalog si BP. Kita nyo magkilala. Di po ba? Yan na, siguro napanood nyo naman na lahat yan. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon, correct? Focus on what today, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about yourself. O kayo dyan mga Dutertinatics? Sabi diba, do not worry about tomorrow. Worry about today, for tomorrow will worry about itself. Focus ngayon. Kung may bolang kristal kayo at magagaling kayo dyan, then worry about tomorrow. Yan. Ito pa sabi niya, BP Duterte calls for unity among Filipinos. Now is not the time for politics. O ganun din yan sa GMA News Online. Di ba? So ano problema? Nagsalita na ang BP. Are you gonna stop? Are you gonna stop your tirade against the HOR? Let them work. Di po ba? They already did their mandate. And that's what your BP wants. She had said it. Sinabi niya, anong problema nyo? Ba't kayo nakikipaglaban para sa BP? Fight niya ang battle niya. That's the true essence of being a leader. Kung siya man na magiging leader sa 2028, dapat ipakita niya na. Di po ba? Kami lang, ito lang sa amin lang to magkakaibigan. Usap kami about itong situation na to. Bakit walang sinasabi si BP Sara, ganto-ganto? Kasi may mga attack dog. Yung mga attack dog, lumalaban, alam ba yan ni BP?
Na-sanction niya ba yan? O ganon. Hindi siguro. Alam niyo, sabi namin, huwag kayong magagalit kayong mga fans ni BP Sara, ha? Ha? I think she is not ready. Yun po yung sabi ng kaibigan ko. Based on what we are seeing from her, I think she's still too young in a political sense in the national arena. I think she's good in a local sense or local arena, but not on the national stage. She has still a lot to learn. Kaya nga hindi po nga siya sumasagot eh. She's still watching. She's just an observant. She is on the side of the road looking, studying, learning. But these people who are attacking on behalf of her is destroying her credibility. Destroying her. Ini-expose yung kahinaan niya, mga kababayan. O now, people find out. Di ba? Hindi ko sinasabing totally mahina ang BP. Ang sinasabi lang namin, she is not, hindi niya pa kaya sa ngayon. But still, she still have 5 years. Di ba? O sabi natin 4.5 years to grow, to mature on a political sense in the national arena. Kasi national, buong Pilipinas na hawakan mo, buong problema ng bansa, hindi tulad nung sa Davao lang, doon ka nakapokus eh. How many people you have helped? How big is Davao, di ba? Isang bayan yan. Pero how many bayans meron tayo if you become a president, if you become the commander-in-chief? Huwag po kayo magagalit sa amin, yun lang po yung aming assessment. That's what I'm telling it to you. But, she still have 4 to 5 years left as being the vice president, as being the DepEd secretary. That is a national arena o the national scene. Madidevelop siya. That's why she doesn't wanna talk about it because she have already said her piece. I leave to the discretion of the good Congress if they will allow me to have a CIF. Pero itong mga attack dog na ito, walang ginawa kundi atakihin yung very institution na sinabihan ng inyong idol na sila nang bahala. Bakit nyo ako pinakikilangan? The only problem is that, sa bagay, hindi niya naman control tong mga to. They have their own freedom. Kaya nga po ginawa niya yan eh. Isang patama yan sa parehong grupong nag-uuntugan. The very short term I can say to that is, shut your freaking mouth. Shut up. Ganon. You guys better shut up. I don't wanna hear it anymore. Yun. Simple lang na banat. Hindi man matuwid na pagbanat. Pero isang pagpaparinig. Siguro na-gets nyo na. Kayo dyan. Nangumangaw-ngaw dyan sa CIF. Kayo dyan. Na dinidepensahan nyo pa ang inyong whatever. Move on. Kumbaga, tingnan nyo ang tindi ng banat kung naintindihan nyo eh. Di ba? Binasa ko yun sa inyo. Kung iintindihin nyo, isa lang yan. Isang phrase lang yan. Shut up. That's it. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.